Nakapag-harvest na nga si Madam ng mga kamote na tinanim nila sa bundok. Syempre, nagluto na din siya para matikman kung matamis ba or hindi. Umakyat na naman si Madam dito nga sa bundok. Okay na din to para malinaw-linawan yung utak niya. Kung sa umaga lang kayo nagkakape, abay ibahin nyo kami. Pati sa gabi, nagkakape din kami. Gabi na nga kami umakyat dito sa bundok. Kasi bago umakyat, naghapunan muna kami. Para pagdating nga dito sa bundok, hihiga na lang kami at matulog. Gumamit na din kami nitong muskitero. Kasi iba yung lamok dito, nangangain ng buhay. Maaga ngang nagising itong si Madam. Syempre, dahil wala nga siya sa mansyon, andito nga siya sa bundok, hindi pwedeng magtamad-tamad si Madam dito. Eto na nga at nagtimpla na ng kape si nanay. Dahil mainit na tong ininit naming tubig. Dito nyo talaga malalaman na kape is life talaga kami. Pag walang kape, hindi talaga kami babangon. Tumatanda na si Madam, lalong nagka-addict sa kape. Pero hindi kami nagkakape nang walang ipapartner. Nilabas na nga ni Madam yung isang balde na biskwit. Pag nasa probinsya ka, ito talaga yung mahilig baunin. Hindi ka na kasi lugi nito, isang balde ba naman? Kumuha lang ako yung sakto at mauubos lang. Hindi naman pwedeng ubusin to ng isang araw. Kasi 1 week kaming titira dito sa bundok. Kanya-kanya na nga kami sa paghigop nitong kape. Hindi pa ito yung breakfast namin ha. Abay, hindi kami mabubuhay ng pakapi-kapi lang. Snack pa lang to sa umaga. Maaga pa kasi para mag-breakfast. Tatrabuhuin pa kasi namin yung pang-umagahan namin. Kaya kumuha na nga si Madam ng isang balde dito. Dahil dito ilalagay yung mga kamote na i-harvest. Sa kasipagan kasi namin sa pagtatanim, ayan, meron na kaming ha-harvestin. Sadyang namana namin ang kasipagan sa pagtatanim. Sa lola't lolo ko, mas madami kaming natanim na kamote kaysa sa ibang gulay. Kaya paniguradong madami kaming makukuhang kamote nito. Si Madam, bida-bida na naman no. Kahit hindi naman marunong talaga yan. Flower lang ulit si Madam dyan. Yung uncle ko talaga yung marunong mag-harvest ng kamote. Ang lalaki nga ng mga nakuha niya oh. Wow! Mas mahaba pa kaysa sa pagmumuka ni Madam. Malapit na nga mapuno itong balde. Meron ding nakaunang tumikim ng kamote. Gaganahan ka talaga sa pag-harvest pag ganito kalaki oh. Kaya konting kembot lang ni Madam, mapupuno na tong balde. Meron din kaming natanim na mais dito. Kaya lang hindi siminerte. Eto nga yung nangyari, wala nang kabuhay-buhay. Kinuha na lang ni Madam isa-isa baka kasi maapektuhan yung kamote. Masyado ka na namang nagmamarunong Madam. Etong uncle at nanay ko todo sa pag-harvest. Si Madam, taga-bilang lang talaga ng kamote. Tagalagay lang ng kamote sa balde, ganun. Hanggang tuluyan na ngang napuno. Dahil sa laki ng mga kamote, napuno na lang bigla itong balde. Kumuha at nag-harvest lang kami ng isang balde para maluto at matikman namin yung kamote dito sa bundok. Eto na nga at hinugasan na nga ni Madam. Hindi na talaga kami gugutumin dito sa bundok dahil sa mga kamote na to. Organic pa, walang halong kimikal. Ang sipag-sipag naman talaga ni Madam oh. Sa mansyon, nakahiga lang yan. Nung nahugasan na nga ni Madam lahat, binuhat na nga niya ito para ipasok sa kubo. Para lutuin na nga dito sa loob. Dahil wala nga kaming malaking kaldero dito sa bundok, walang problema kasi meron kaming malaking kawali dito. Diskartihan mo na lang yan Madam, ikaw na bahala. Pinagkasya lang ni Madam sa malaking kawali yung kamote. Tapos, naglagay na siya ng tubig. Dahil organic nga itong kala ni Madam, sinimulan na niyang magpasiga ng apoy. Expert na si Madam dyan. Abay, laking bundok yan si Madam eh. Sinalang na nga niya yung isang kawaling kamote para maluto na nga ito ng tuluyan. Ang problema, wala palang takip itong kawaling ito. Kaya itong uncle ko kumuha ng dahon ng saging para gawing takip dito sa kawali. Hindi kasi ito maluluto kaagad kung may singaw. Kamote lang yung niluto ni Madam pero isang balde na yung pawis niya. Dahil sa dami ng panggatong at lakas ng apoy, mga 3 kulo lang ata naluto na kaagad itong kamote. Wow! Sakto lang sa pagkaluto kaya hinango na kaagad. Hindi pwedeng ma-overcook to. Chinek nga ni Madam kung naluto ba lahat pati yung ilalim. Kulay orange pala yung laman ng kamoting ito. Kinuha na nga ni Nanay isa-isa yung kamote sa kawali. Kinamay lang ni Nanay kahit sobrang init, hindi man lang napasok. Etong kamote, yung kakainin naming pang-umagahan. Kaya nagsugba na kami kaagad ng tuyo dito. Mas masarap kasi yung kamote kapag may pares na tuyo. Yung alat ng tuyo, tapos yung tamis ng kamote. Perfect combination. Nako, sinasabi ko sa inyo, proven and tested ko na to.
Siyempre, may tanim din kaming sili dito. Ang dami nga ng bunga, oh. Kinuha lang namin yung hinog sa gagawin naming sausawan. Sa sinugba naming tuyo. Mas masarap kasi yung may sausawan tapos may sipa ng unti. Hay nako, paniguradong maglalaway na naman kayo nito. Pag di pa kayo nakatikim ng ganitong pagkain, parang hindi pa kompleto yung experience nyo sa buhay. Eto na nga si Madam, oh, minumukbang na niya itong kamote. Mas masarap kasi to kainin yung mainit-init pa. Tapos, partneran pa ng tuyo. Isasawsaw sa suka na maanghang. Wala na, naglalaway na talaga kami dito, Madam. Etong mga pagkain na to, hanap-hanapin mo talaga sa buhay mo. Eto talaga yung pinunta ni Madam sa bundok. Masasabi kong ang sarap naman ang pang-umagahan ni Madam dito sa bundok. Wow! Kung ano-ano na lang yung niluluto ni Madam sa bundok. Basta may maulam lang at makain. Abay, hindi din to basta-basta kasi masasarap din to. Wow! Ang ganda nga ng panahon. Sakto lang yung init dito sa bundok. Kahit tanghaling tapat na. Eto nga si Madam, bising-busy na sa pagbabalat nitong kamote. May gagawin na naman siyang eksperimentong lulutuin na namanapan niya sa lola't lola niya. O diba, may natutunan si Madam nung kabataan pa niya. Binalatan niya ang kamote at hiniwa ng ganito kaliliit. Steady lang kayo dyan kasi magsasaing pa lang si Madam. Nagtakal na siya ng bigas na mais tapos hinugasan na niya. Siyempre, minikos-mekos na niya para mabilisang hugas lang ba. Matik, sinalang na dito sa organic nilang kalan. Yung binalatan ni Madam na kamote kanina, hinalo niya dito sa sinaing niyang bigas na mais. Ganito magsaing si Lola noon kapag andito kami sa bundok. Hinahaluan niya ng kamote yung bigas na sinaing. Lalo pag madami kaming kamote na tanim. Dahil nakapagsaing na tayo, ulam na lang yung kulang. Walang problema dyan kasi nagdala si Madam ng tira-tira sa mansyon. May natira pang lamang loob ng manok. Nung nag-ihaw-ihaw sila sa rooftop ng mansyon. Kaya lang, iba na yung amoy. Alam mo nang mabaho na, inamoy mo pa, Madam. Hanapan mo na lang yan ng paraan. Easy lang sa'yo yan kasi dyan ka magaling. Hinugasan na nga ni Madam para mabawas-bawasan yung amoy. Para tuluyang makain pa to, pinakuluan niya muna. Nilagyan niya ng asin tapos itong paminta. Tapos tatakpan ni Madam yan gamit itong DIY na takip. Sos, hindi na tayo mag-inarte dito. Malamang nasa bundok, kulang-kulang yung mga gamit. Bahala na si Madam dyan kung anong discarding gagawin niya. Tapos naluto na nga itong sinaing niyang kanin, no? Siyempre, hahaluin niya muna yan. Para yung kamote at yung kanin na mais mahalo ng maayos. Wow! Tapos takpan ulit para maluto ng tuluyan. Kumulo na din itong pinakuluan niya. Sakto na din sa pagkaluto. Hinango na kagad ni Papa para hindi ma-overcook. Tapos dito binuhos sa palangganang may lamang tubig. Priprituhin pala ni Madam ito. Kaya niliguan niya na ng harina. Eto ngang tinain ng manok. Pati na din itong paa ng manok. Meron pa pala, eto nga ding balon-balunan. Isa lang muna yung kawali, Madam. Binuhos na din ni Madam itong isang cellophane na mantika. Prito lang kasi yung alam ni Madam na luto. Mas mabuti na din to para maging crispy lalo pat may amoy na. Iba din tong pinirito ni Madam, nananakit pa. Talagang mabugbog sarado pa si Madam bago makrispy to ng tuluyan. Dahil luto na to bago ipinirito, kaya mabilisang prito lang ang mangyayari dito. Wow! Kakayanin pa ba nitong mantika na to? Parang hindi na to mantika kasi kulay asitin na. Kaya ang ginawa namin, ipinirito lang namin saglit. Tapos hinango na kagad itong paa ng manok. Kasi itong mantika, yung kulay parang ang dami ng pinagdaanan nito. Dahil lumalaban pa naman itong mantika, tuloy pa din sa pagprito. Kahit kakasalang pa lang nitong balon-balunan, hinango na kagad. Abay, crispy na din naman tignan to. Wow! Dahil meron pa ngang natirang harina, naisipan ni Madam na gawin na lang itong sausawan. Iniluto niya at ginawang gravy. Woo! Pero hindi pa talaga nakontento si Madam. Binalatan nga niya itong sibuyas at hiniwa kasi gagawa nga siya ng ibang sausawan. Mas masarap din kasi kapag suka yung isasawsaw mo nito. Naglagay din si Madam ng paminta. Syempre, haluan din ni Madam ito ng sili. Nako, kumpleto na talaga itong sausawan ni Madam. Titikman na kagad ni Madam yan, no? Dahil siya yung nagluto niyan, siya yung unang titikim. Gaano ba ka-crispy yan, Madam? Nice! Gravy. Naku, Madam, parang hindi na yan tikim, mukbang na yan. Narinig na namin, Madam, na malutong yung pinirito mo. Ewan ko ba bakit ganito yung ulam namin sa bundok? At least masarap tong kanin namin kasi colorful.